3 taon. 3 taon ng sakit, galit at paghahanda. Sa loob ng eroplanong pabalik ng Pilipinas, hindi maalis ni Rina Vallejo ang titig sa bintana. Mula sa alapaap tanaw niya ang mabagal na pagbaba nila, ang unti-unting paglinaw ng lupa sa ibaba. Ilang minuto na lang babalik na siya sa bansang minsang naging saksi ng kanyang pagkawasak. Pero ngayon, ibang Rina na ang bumabalik. Ang Rina na mas malakas at mas matapang na hinubog ng pag-aaral ng assassination at espionage. Excited? Tukso ni Tanya, ang matalik niyang kaibigan na kasama niyang dumaan sa impyerno ng pagsasanay. Hindi sumagot si Rina. Sa halip, inilapat niya ang likod sa upuan at pinikit ang mga mata. Iniisip ang taong iniwan niya noon at ang isa sa kanila na kailangan niyang burahin sa mundo. Si Miko Cruz. Hindi ako excited, Tan. Sagot niya kalaunan. Nakikita ko lang sa wakas ang katapusan ng lahat ng to. Tumaas ang kilay ni Tanya. Baka naman kapag nakaharap mo na siya, magdalawang isip ka. Matalim ang titig na ibinalik ni Rina sa kaibigan. Hindi. Hindi mo na ba mahal? Matagal nang hindi. Matagal ko nang nilimot ang pagmamahal ko para sa isang demonyong tulad niya. Ngumiti si Tanya at bahagyang nitaas ng kamay. Alright, just making sure. 3 taon na nakalipas pero para kay Rina, malinaw pa rin ang gabing yon. Ang gabi kung kailan tuluyang nawasak ang mundong inakala niyang perpekto. Gabi na nang dumating siya sa opisina ni Miko. May dala siyang pagkain. Isang maliit na sorpresa para sa asawang nagsabi sa kanya na magtatrabaho ng overtime. Pero pagpasok niya sa building, napansin niyang tahimik ang paligid. Kakaunti na lang ang tao at madilim na ang karamihan sa mga opisina. Habang papalapit sa opisina ni Miko, may narinig siyang may hinang halakhak. Kilala niya ang tinig na yon. Sa loob ng 3 taon nilang pagsasama, kabisado niya ang bawat himig ng boses ng kanyang asawa. Pero may isa pang boses. Isang boses ng babae. Huminto siya sa harap ng pinto. Nanikip ang dibdib niya, pero pinilit niyang kontrolin ang sarili. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi yun nakalock. Maingat niyang binuksan ang pinto. Sapat lang para makita ang loob. At doon niya nakita ang bangungot na magpapabago sa kanya magpakelanman. Si Miko, nakasandal sa kanyang swivel chair. Walang suot na pang-itaas. Ang sekretary nitong si Lorena, nakaupo sa kandungan nito. Nakayakap sa leeg ni Miko habang hinahalikan to sa labi. Ang daya mo. Biro ni Lorena. Hinahaplos ang pisngi ni Miko. Pinagtrabaho mo ako buong araw tapos ngayon mo lang ako babayaran? Tumawa si Miko. Hinawakan ang bewang ng babae. Siyempre, babayaran kita. Paliligayahin kita. Paano ko malaman ang asawa mo? Lalo pa lumalim ang ngiti ni Miko. Wala siyang alam. Isa siyang tanga. Isang tanga. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng respeto, pagmamahal, at pagtitiwala ni Rina sa lalaking sinumpaan niyang mamahalin habang buhay. Ang kamay niyang may hawak na supot ng pagkain nanginginig. Ang puso niya'y parang dinurog at tinapakan. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang kumprontahin ang dalawa. Gusto niyang ipamukha kay Miko kung gaano siya kaduwag at katuso. Pero hindi niya magawa. Sa halip, dahan-dahan niyang sinara ang pinto. Lumayo ng walang ingay. Pagdating niya sa sasakyan, doon bumuhos ang lahat ng sakit. Galit at puot, hindi siya umiyak. Hindi niya hinayaan ang sarili niyang umiyak. Dahil sa gabing yon, namatay na ang Rina Vallejo na umibig kay Miko Cruz at isinilang na ang Rina Vallejo na sisira sa lalaki.
Uy, Rina, baka gusto mo inumin na yung hawak mo. Mukhang balak mo ng basagin eh. Napakurap siya. Bumalik ang ulirat mula sa mapait na alaala. Ang baso ng tubig sa kanyang kamay halos mabasag sa tindi ng kanyang gigil. Nakahalukip-kip si Tanya sa harap niya. May pilyang ngiti sa labi. Ano na naman yung nasa isip mo? O baka naman si Miko na naman yan? Hindi sumagot si Rina. Imbes, huminga siya na malalim at marahang binaba ang baso. Pilit pinakakalma ang sarili. Ngumisi si Tanya. Bumaba ang tingin sa baso. Grabe girl, kung may isip lang yung baso, malamang tumakbo na yan palayo. Napairap siya. Higilan mo nga ako. Umiling si Tanya. Sumandal sa upuan at tinignan siya na para bang natutuwa sa pagkulo ng dugo niya. Alam mo, ang saya mo panoorin ngayon. Dati kasi puro iyak ka lang eh. Ngayon puro gigil. Ngumisi si Rina ng mapait. At ano mas gusto mo? Siyempre yung gigil. Mas masaya kapag may action. So anong plano mo? Sisilipin na ba natin ang buhay ng ex-husband mo, demonyo? Hindi siya agad sumagot. Pinatong niya ang siko sa mesa. Pinagtagpo ang daliri at tinignan si Tanya na seryoso. Hindi lang basta sisilipin. Babaguhin ko ang takbo ng buhay niya at sisiguraduhin kong hindi na siya makakatakas. Ngumisi si Tanya tila nasasabik. That's my girl. Dumaan ang unang gabi nila sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Isang ligtas na lugar kung saan maaaring magplano nang hindi sila mahahalata. Walang makakakilala kay Rina dito. Patagal na siyang patay sa mundong to. At sa pagbabalik niya, isa na lang siyang multo. Sa ibabaw ng mesa, nagkalat ang mga papel. Mga lumang litrato ni Miko, mga financial records, at impormasyon tungkol sa kanyang kasalukuyang negosyo. Pinag-aralan to ni Rina ng mabuti. Habang si Tanya, nakaupo sa isang gilid at pinagmamasdan siya. Anong balak mo? Tanong nito habang nilalaro ang isang kutsilyo sa pagitan ng daliri. Patayin agad siya nang hindi nagdadalawang isip. Girl, hindi ka pwedeng sumugod agad na walang concrete plan. Ipapahamak mo lang yung sarili mo, no? I know. Pero wala nang point para patagalin to. Bumalik lang naman ako dito para patayin siya. Sugurin siya sa kwarto niya at ipakita ang pinakamalaki niyang bangungot sa buong buhay niya. Wow, intense. Alam kong gusto mo agad tapusin, Rina. Pero hindi tayo maglalaro ng Russian roulette. Dito, isa lang ang buhay mo. Kaya nga hindi ko hahayaan na masayang to. Hindi ako against sa mission mo. Pero kung gusto mo magtagumpay, kailangan mong gamitin yung utak mo, hindi lang yung galit mo. Napatingin si Rina sa mga papel sa harap niya. Ang mga larawan ni Miko. Ang blueprint ng dati nilang bahay. Ang notes niya tungkol sa kanyang galaw sa negosyo. At ilang pinagkakatiwala ang lalaki nito. 3 taon niyang isinumpa. Ang lalaking yon. At ngayon, ilang araw na lang matatapos na ang lahat. Huminga siya ng malalim at sinubukang pakalmahin ang nag-aapoy niyang damdamin. Fine. Paano natin gagawin to? Napangiti si Tanya. Parang isang maestro na nasunod ang gusto. First, we need intel. Alam natin ang bahay pero hindi natin alam ang galawan sa loob. Security rotation, blind spots, anong oras siya natutulog, kung may kasama siya sa kwarto. Lahat ng yan dapat nating malaman bago tayo gumalaw, no? So, gusto mong pumasok muna ako nang hindi niyo nalalaman? Tumango si Tanya. Dati kang may-ari ng bahay na yan. Alam mo ang bawat pasilyo, bawat sulok. Hindi mahirap para sa iyo ang makapasok na hindi nahahalata. Pasukin mo, obserbahan mo, at lumabas bago may makapansin. At kung makita niya ako, then improvise. Napangiti si Rina, pero hindi yun ngiti ng saya.
Ngiti yun ng isang taong handang gumawa ng anuman para makuha ang hustisyang matagal nang pinagkait sa kanya. Sige, let's do it. Makalipas ang isang oras, nasa labas na sila ng isang abandonadong gusali na tanaw ang dating bahay ni Narina at Miko. Nakaupo sila sa loob ng isang itim na van, gamit ang night vision binoculars upang obserbahan ang paligid. Sa loob ng bahay, may mga ilaw na bukas. Malamang nasa loob si Miko. Ilan ang bantay? Tanong ni Rina habang tinitignan ang labas ng property. 2 sa front gate, 1 sa likod. Mukhang may security camera sa paligid. Typical Miko. Laging may proteksyon kapag tulog. At ikaw, wala ka bang proteksyon nun? May halong panunuyang tanong ni Tanya. Napangiti si Rina ng mapait. Wala. Akala ko kasi siya na yun. Lesson learned, girl. Ngayon paano tayo papasok? Dahan-dahang ipinatong ni Rina ang isang lumang blueprint ng bahay sa ibabaw ng dashboard. Itinuro niya ang isang bahagi sa gilid ng bahay. May isang secret passage sa likod na hindi niya alam. Ang dating maintenance tunnel sa ilalim. Ginagamit yun noon kapag may kailangang i-repair sa plumbing at electrical. Kung di pa niya natutuklasan, maaaring pwede nating gamitin para makapasok na hindi tayo mahuhuli sa CCTV. Nice! At kung may bagong security, then we take them quietly. Just whatever. Let's see what we can do. Tumango si Tanya tila nasasabi. Okay. So pasok tayo. Hahanapin mo kung saan siya natutulog, mag-observe, tapos labas bago may makahalata. Exactly. Tapos ano? Pipili ka ng oras, ng tamang oras para atakihin siya. Nagkibit balikat si Rina. Titignan ko kung kailan mas masarap tapusin ng isang demonyo. Ngumisi si Tanya at nilabas ang isang combat knife mula sa kanyang bag. Then let's make it happen. Nakatayo si Tanya sa gilid ng isang abandonadong gusali. Ilang bloke lang ang layo mula sa bahay ni Miko. May suot siyang earpiece, hawak ang binoculars, habang pinagmamasdan ng paligid. Huling check-in, sabi niya sa comms. Ligtas ang perimeter. Wala pang galaw. Posisyon mo. Nasa likod na ako ng property. Ready na akong pumasok. Sagot na Rina mula sa kabilang linya. Sigurado ka bang ayaw mo may backup? Ikaw na ang lookout. Kailangan ko ng isang tao magbabantay sa labas. Kung may sumabit, ikaw ang magbibigay ng signal. Fine. Now move hanggat may oras pa tayo. Pumasok siya sa makipot na lagusan sa ilalim ng lupa. Makitid, madilim at mabaho ang espasyo, pero hindi siya natinag. Sa dulo maingat niyang itinulak ang lumang hatch. Sumilip siya, madilim at tahimik. Nasa loob na ako. Keep watching. Bulong niya sa comms. Copy. Good luck, girl. Sagot ni Tanya. Hindi sumagot si Rina. Tahimik siyang gumalaw sa anino. Papalapit sa halimaw na minsan niyang minahal. Dahan-dahang isinara ni Rina ang hatch at tumayo sa loob ng basement. Malamig ang hangin, amoy alikabok at lumang kahoy. Ilang taon na rin siyang hindi nakakabalik dito. Sa bahay na minsang itinuring niyang tahanan. Pero ngayon, ito ang magiging huling hantungan ni Miko. Clear, walang bantay sa basement. Nang marating niya ang unang palapag, nagmasid siya. Tahimik ang paligid. May konting ilaw mula sa lampshade sa sala. Pero wala siyang naririnig na ibang tao. Tan, may update ka? Still clear. Pero may 2 sasakyan dumaan kanina. Hindi ko alam kung may kinalaman sila kay Miko pero mag-ingat ka ha. Nagpatuloy siya. Malapit na siya sa hagdan, paakyat sa 2 palapag sa kwarto ni Miko. Muli niyang sinilip ang gilid. Walang tao. Sa ibang parte ng paligid, siniguradong walang CCTV. At na makasigurong malinis ang daan, mabilis siyang gumalaw. Nasa 2nd floor na ako. Wala pa rin bantay? I don't know. Baka may surprise siya sa kwarto. Siguraduhin mo handa ka. Matagal na ako handa.
Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob ng kwarto ni Miko. Hindi nakalak. Isang pagkakamali. Huminga siya na malalim bago tuluyang binuksan ang pinto. At doon, sa ilalim ng malamig ang ilaw ng lampshade, nakita niya ang lalaki naging dahilan ng kanyang pagkawasak. Si Miko. Mahimbing na natutulog. Walang kaalam-alam na ang bangungot niya ay nasa loob ng kanyang kwarto. Sa isang iglap bumalik ang lahat. Ang sakit. Ang galit. Ang matinding hinanakit na ilang taon niyang inipon at itinago. Narito na siya. Isang hakbang lang ang layo niya sa demonyong sumira sa buhay niya. Si Miko. Nakahiga sa malambot na kama. Nakapikit ito. Humihinga ng kalmado. Tila walang kasalanan. Tila hindi siya ang lalaking nagloko sa babae. Nagkunwaring tapat, pero hayok sa pagtataksil. Gigil na gigil siyang. Humawak sa baril. Halos pigain niya ito. Isang bala lang. Wala na ang lalaki. Wala nang Miko Cruz. Tuloy ang misyon. Bulong niya sa comms. Wait, Rina? Hindi pa natin alam kung may ibang tao dyan. Bulong na pagsaway ni Tanya. Pwedeng may alarm systems, pwedeng may patibong. Pinipigilan siya ng kaibigan. Ngunit hindi niya marinig si Tanya. Sa isip niya, wala nang iba pang dapat isipin. Wala na siyang pakialam kung sumabog ang buong bahay pagkatapos nito. Sa loob na 3 taon pinangarap niya ang gabing to. 3 taon niyang inalala ang itsura ni Miko. Noong gabing nahuli niya ito sa opisina. Noong tinawag siya nitong tanga habang binabaklas ang sinumpaang kasal nila. At ngayon narito na siya. Handang wakasan ang lahat. Pinatay niya ang safety ng baril. Rina, stop! Sa isang iglap nagising si Miko. Bago pa makasigaw si Miko. Bago pa nito maunawaan na nangyari. Agad siyang lumundag sa ibabaw nito. Ginamit niya ang bigat ng katawan para ipitin to sa kama. Mahigpit na ikinulong ng kaliwang kamay niya ang galaw nito. Habang ang kanan niyang kamay hawak ang baril, nakadiin sa noo nito. Subukan mo sumigaw. At lulunukin mo ang bala na to. Ramdam niya ang tensyon sa katawan ng lalaki. Ang marahas na paghinga nito. Ang mabilis na pagtibok ng puso. Pero sa halip na takot, ang makita sa mukha nito, isang bagay na hindi niya inaasahan ang nakikita. Pagtataka. Napako ang mga mata ni Miko sa kanya. Nanlalabo. Tila may hinahanap sa kanya mukha. Parang naguguluhan. Parang hindi kilala kung sino siya. Sino ka? Saglit siyang natigilan. Huwag mo akong paikutin, Miko. Tinitigan siya nito ng mas malalim kumpara kanina. Para bang may gustong alalahanin. Sino ka? Doon tuluyang sumabog ang galit ni Rina. Itinulak niya na mas madiin ang baril sa balat nito. Halos bumao na sa noo. Kung mo sabihin sa akin na kinalimutan mo na ako. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Ikaw ang dahilan kung ba't nandito ako ngayon. Magpapanggap ka na hindi mo ako kilala? Nakangiwi si Miko. Ngunit di pa rin ito inaalis ang titig sa kanya. At doon sa dilim ng kwartong yon, sa pagitan ng paghinga nilang parehong mabibigat, may biglang gumapang na pangamba sa loob ni Rina. Dahil sa tingin ni Miko, parang hindi nga siya nito kilala. Napangiwi ito sa tindi ng diin ng baril sa noo niya. Ikakamali ka. Hindi ako si Miko. Ako si Miko, ang kakambal niya. Saglit na natigilan si Rina. Parang may kung anong sumabog sa isip niya. Kambal? Kailan pa nagkaroon ng kakambal si Miko? Ang tanong sa isip niya. Ni minsan, hindi nabanggit ni Miko na may kambal siya. Baka paraan lang ito para iligtas ng sarili. Para linlangin siya. Lalo nag-apoy ang galit sa puso niya. Muling diniin ni Rina ang baril. Gusto mo akong paikutin? Ha? Gusto mo magpanggap na iba ka? Akala mo ba madadala mo ako sa ganyan? Napasinghap si Nico.
Kita sa mukha nito ang hapdi. Ngunit hindi lumalaban. Hindi niya tinangka, kahit bahagyang gumalaw. Di kita niloloko. Hindi ko alam kung anong ginawa sa'yo ng kapatid ko pero nagkakamali ka. Mas lalong nandilim ang paningin ni Rina. Kulang na lang. Kalabitin niya ang gatilyo. Tumigil ka sa kasinungalingan mo, Miko! Ngunit sa kabila ng matinding pananakot niya rito, may bahagyang pag-aalinlangan ang gumapang sa isip niya. Dahil kung may isang bagay na hindi niya maintindihan, yun ang paraan ng pagtitig sa kanya ng lalaki na nasa ilalim niya ngayon. Ibang tingin nito kay Miko. Hindi mayabang, hindi tuso, hindi puno ng kasinungalingan, kundi isang tao na sa tingin niya hindi talaga alam kung ano nangyayari. Stop fooling around, Miko! Sa kabila ng tensyon, isang pilit ng ngisi ang lumitaw sa labi ni Nico. Kahit may baril sa noo niya, nagawa niya pang bumaling ng bahagya at mapanuksong. Tinignan si Rina. So, top ka? Sabi nito at may halong pang-aasar sa boses. Napasinghap si Rina sa kabastusan na sinabi nito. Muli niyang diniin ang baril. Ano? Ngunit imbes na matakot, mas lalong lumapad ang ngiti ni Nico. Well, considering na nasa ibabaw mo ko. At ikaw yung may control, parang ganun na nga. You're wrong. Hindi ikaw ang nasa ibabaw ko. Ako ang nasa ibabaw mo. Yeah, that's what I meant. Sorry inaanto kasi ako eh. Gulong-gulo din ako sa nangyayari. Mas lalong nag-init ang ulo ni Rina. Hindi lang sa galit kundi sa pagiging pilyo nito. Tigilan mo yung kalokohan mo. Oh, come on. So bossy. Gusto mo bang gumalaw ako ng konti? Baka mas maging komportable ka sa posisyon natin? Nanginginig sa gigil si Rina. Hindi niya alam kung mas maiinis siya dahil sa inaasal nito o dahil nararamdaman niyang gumagalaw nga ang katawan ni Nico sa ilalim niya at hindi niya gusto yon. Tumahimik ka. Ramdam niya ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Pasensya na, Miss Assassin. Ikaw naman kasi yung literal na pumatong sa akin. Hindi ko naman kasalanan kung medyo interesting ang posisyon natin ngayon. Huminga ng malalim si Rina. Sinusubukang kontrolin ang sarili. Ayaw niyang patulan ang kabaliwan nito. Papatunayan ko hindi ako si Miko. Dagdag ni Nico. Bumaling ulit ang tingin sa kanya. Puno ng mapaglarong kumpiyansa. Pero kailangan mo akong bitawan. Mahirap magpakilala na may baril sa noo eh. Pinag-aralan ni Rina ang mukha niya. Sa unang tingin, oo si Miko to. Ang parehong matangos sa ilong, matitigas sa panga, at mapanuksong mata, pero may kakaiba. May kung anong hindi tugma sa lalaking minahal at kinamumuhian niya. Hindi niya alam kung ano pero parang iba nga ito. Okay, pero kapag may ginawa kang kahina-hinala, alam ko, babarilin mo ako. Ang init mo naman, baby girl. Napalakas ang tulak ni Rina nang bumaba siya mula sa ibabaw nito. Habang umuupo si Nico, inunat nito ang mga braso at tinignan si Rina. Grabe ka naman, rough ka pala. Hinawakan ni Rina ang baril ng mas mahigpit. Pero, care to tell me kung sino ka? Nakakagulat eh. Sayang yung kagapuhan ko kung papatayin lang ako ng babaeng di ko kalala. I'm Rina, Miko's ex-wife. Tumangulang ito para hindi nagulat. Saka nito inabot ang telepono na nakapatong sa mesa. At tinapat ang screen kay Rina. O yan, proof na hindi ako si Miko. Nag-aatubili man, sinilip ni Rina ang pinapakita nito. Isang lumang litrato, 2 batang magkahawak kamay. Parehong may mapaglarong ngiti. Halos magkapareho ang muka. Pero kung titignan na mabuti, may konting pagkakaiba sa mga mata at ekspresyon. Tinuro ni Nico ang nasa kanan. Ako yan. Pinagbasa ni Rina ang larawan. Hinahanap ang kahit konting palatandaan ng panlilinlang. Kung totoo ang sinasabi ng lalaki, bakit hindi niya kailanman nalaman?
Kahit kailan. Hindi binanggit sa akin ni Miko na may kambal siya. Exactly. Kasi hindi niya gusto malaman mo. At bakit naman? Bumuntong hininga si Nico at sumandal sa upuan. Itinapon ang cellphone sa mesa. Tila nawala na ang pilyong ngiti nito. Napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Dahil ayaw niyang malaman mo na may isang taong kayang sumira sa kanya. Nanatiling tahimik si Rina. Miko was always the golden child. Siya mas matalino, mas disiplinado, mas pinagkakatiwalaan ng pamilya namin. At ako. Ako yung problema. Yung tinago. Yung hindi pinakilala sa mundo. Kasi hindi ko ginasosundin na gusto nila. Napapikit siya sandali at natawa na mapakla. At dahil ayaw niya malaman mo na may isang Nico Cruz na hindi natatakot na tapatan ng kasamaan niya, itinago niya ako sa'yo. Kasi, Rina, kung nalaman mong may isa pang tulad niya, baka noon pa lang hindi mo na siya pinili. Nag-init ang pakiramdam ni Rina. Hindi niya alam kung dahil ba sa galit, inis, o sa halong pagkagulo sa kanyang sistema at isipan. Pero isa lang ang sigurado niya. Kung totoo ang sinasabi ni Nico, mas lalo niyang gustong tapusin si Miko. So ba't ka nandito? Simple lang. Sagot ni Nico at muling sinandal ang sarili sa upuan. Para bang hindi siya nasa ilalim ng banda. Nakatulog ako eh. Ano? Oo, alam mo yun. Yung normal na ginagawa ng tao. Matulog. Kaso medyo napasarap yata ako. Ayun na nagising. Kaya eto, nagising sa gitna ng gabi. May baril sa mukha ko at isang babaeng mukhang gustong pumatay ng tao. Tinignan lang siya ni Rina. Walang kahit anong ekspresyon sa mukha. Hindi siya natawa. Hindi na siya naapektuhan sa kung anong drama o biro ang ginagawa ni Nico. Kaya nagbuntong hininga si Nico at inikot ang mga mata. Fine, nandito ako para kumuha ng ebidensya. Ebidensya? Oo, Miss Avenger. Hindi lang ikaw may plano rito, no? May sarili din ako misyon laban kay Miko. And no offense meant, pero mukhang mas matagal ko nang pinag-isipan to kaysa sa'yo. At anong ebidensya ang hinahanap mo, ha? Mga dokumento, bank records, anything na pwedeng sumira sa kanya na hindi ko kailangan pandumihan yung kamay ko. Pero mukhang may ibang approach kang napili. Nakangising sabi nito. Hindi sumagot si Rina. Alam niyang matagal niyang plano na patayin si Miko. Pero kung may ibang paraan, para masigurado matitikman nito ang matagal ng dapat niyang pagbayaran, gusto niyang malaman kung anong alam ni Nico. Paano mo napabagsak ang mga bantay? Tanong niya. Pinipilit alisin ang bahid ng paghanga sa kanyang boses. O madali lang. Sinaksa ko yung isa sa leeg. Siyempre ginamit ako ng pampatulog, no? Yung isa, tinamaan ko ng tubo sa sentido. Yung pangatlo, paano ko nga ba yun pinatumba? Oo, binagsakan ko ng cabinet. Nagtaas siya ng balikat na parang wala lang yun. Wala nang tao rito. Malinis na ang bahay ni Miko, pero ikaw, saan ka nakapasok? Bakit? Kasi ang baho mo. Nanigas ang ekspresyon ni Rina. Ano? Amoy kanal ka, babe. Bago pa siya makapagsalita, tinaas ni Nico ang kamay at inamoy ang hangin. Oh yeah. Medyo may something nga. Amoy putik, amoy lumang tubig, may konting basura. Teka, wag mo sabihing dumaan ka sa drainage. Ang intense mo pala. Pero next time, baka gusto mong gumamit ng front door. Napakuyumang kamao ni Rina. Kung hindi lang niya kailangan ng sagot mula kay Nico, baka siya ang binaril nito. Shut up. Okay. Tumahimik ka na. Hindi ko kailangan ng mga unsolicited opinions mo. Okay. Let's be serious. Seryoso ka ba talaga na papatayin mo si Miko? Hindi nagbiro si Nico sa tanong na yon. Ang mapanuksong ekspresyon nito napalitan ng seryosong tingin, na parang sinusubukang basahin kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Pero, bago pa siya makasagot,
Isang tunog ng paparating na sasakyan ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Agad sila nagkatinginan ni Nico. Hindi na kailangan sabihin kung sino ang dumating. Sino yun? Bulong ni Rina habang mabilis na tumatakbo palapit sa bintana. Sumilip siya pababa at nakita ang isang itim na SUV na pumarada sa harapan ng bahay. Ilang segundo lang bumukas ang pinto at bumaba ang isang pamilyar na figura. Si Miko. Buhay, humihinga, at di man lang mukhang apektado sa mga kasalanan ginawa niya noon. Sumikip ang dibdib ni Rina habang nakatitig dito. Ilang taon siyang naghintay para sa sandaling to. Nandito na siya. Isang pala lang. Matatapos ang lahat. Rina, kailangan natin umalis. Sabi ni Nico, mahina pero matigas. Pero hindi siya makagalaw. Hindi niya kayang alisin ang tingin kay Miko. Rina, listen. I know gusto mong tapusin to ngayon din. Pero hindi pwede. Kung may kasama siyang tauhan, wala tayong laban. We have to go. Mabilis ang tibok ng puso ni Rina. Napakuyom ng kamao. Kung aalis siya ngayon, mawawala ang pagkakataong to. Pero kung mananatili siya dito, masyadong delikado. Sa huli, pinikit niya ang mga mata, huminga ng malalim, at tumalikod palayo sa bintana. Fine, let's go. Hindi na nagsayang ng oras si Nico. Hinila niya si Rina papunta sa isang secret passage sa loob ng silid. Isang maliit na pintuan na nagtutungo sa likod ng property. Pamilyar ka sa lugar na to? Tanong ni Rina habang naglalakad sila sa madilim na pasilyo. Of course. Bahagi ito ng property ng pamilya namin noon. Binigay kay Miko. Alam kong pasikot-sikot. Ikaw paano ka nakapasok? May daan. Sa maintenance tunnel sa ilalim. Kaya pala amoy kanal ka. Tumigil ka nga. Nanlaki ang kanyang mata sa labis na inis. Just saying. Pagkalabas nila sa eskinita, mabilis silang naglakad palayo. Hindi lumilingon. Alam nilang hindi nila pwedeng sayangin ang pagkakataong makatakas. Nanlaki ang mga mata ni Tanya na makita si Rina at Nico. Rina, ano to? Ba't kasama mo si Miko? Napabuntong hininga si Rina. Halatang wala ng pasensya sa ganitong tanong. Hindi si Miko yan, okay? Kambal niya yan si Nico. Halos masamit si Tanya. Kambal? Huwag mo akong lokohin, Rina. Alam ko sira ulo ang ex-husband mo pero hindi siya desperado para magpanggap na may kambal siya. Umirap si Rina. I swear, Tanya, hindi yan si Miko. Nagtaas ng dalawang kamay si Nico na parang nagpapakita ng kapayapaan. Promise, hindi ako yung demonyo na gustong patayin ng best friend mo. Lalong nagduda si Tanya. Lalo na sa pilyong ngiti ni Nico. Kung totoo yung sinasabi mo, patunayan mo. Ngumiti si Nico saka bumaling kay Rina. Paano ko ba ipapakita na ako yung mabuting kambal? Napailing na lang si Rina. Wala na tayong oras para dyan. Kailangan nating umalis bago pa tayo mahuli ni Miko. Ano kung bitag lang to? Hindi na tinag na sa adita niya. Paano kung pakana ni Miko to para makuha ka ulit? Like hell? Ako? Babalik sa lalaking yun? You're kidding me. Pinutol ni Nico ang argumento nila. Listen, girls. Gusto ko manatili rito at patunayan sa inyo na hindi ako si Miko. Pero may mas mahalagang bagay tayong kailangan gawin. Kailangan na nating tumakas. Sinipat ni Tanya ang paligid sa nagmura. Tama ito. Wala silang oras para magtalo. Fine. Pero bantay sarado kita, Nico o Miko? O kung ano man ang pangalan mo. Fair enough. Nakangiting sagot ni Nico. Agad silang sumakay ng kotse ni Tanya. Si Rina ang nasa passenger seat. Si Nico naman nasa likuran. Habang tumatakbo ang sasakyan sa madilim na kalsada, hindi pa rin makapaniwala si Tanya. Di ko talaga gets eh. Bakit may kambal si Miko na hindi natin alam? Dahil tinago niya nga ako. At may dahilan kung bakit. Ano ibig mo sabihin? Tanong ni Rina. Habang nagkatinginan sila ni Tanya. Simple lang. May tinatago si Miko. At sigurado akong hindi lang ito tungkol sa pagtataksil niya sa'yo. Habang patuloy sa pagmamaneho si Tanya,
Tahimik lang si Rina. Pinagmamasa ng kalsadang tinatahak nila, pero si Nico hindi mapakali. Alam niyang hindi pa rin siya lubos na pinagkakatiwalaan, lalo na ni Tanya. Kaya siya na mismo ang bumasag sa katahimikan. Alam ko hindi niyo ako mapagkakatiwalaan agad, lalo ka na Tanya. Pero sigurado akong gusto natin ng parehong bagay. Makaganti kay Miko. Muling nagtagpo ang tingin nila ni Rina. Ano ibig mo sabihin? Mas inilapit ni Nico ang mukha sa pagitan ng dalawang upuan. Simple lang. Simple lang. Tinanggal niya lahat sa'yo, sinira niya ang buhay mo, pinagsamantalaan ka, niloko ka. Guess what? Hindi lang ikaw ang ginawa niyang biktima. Anong pinagsasabi mo? Kunot noong tanong ni Rina. Napabuntong hininga si Nico. Ako dapat lahat na may-ari na meron siya ngayon. What? Tumango si Nico. Oo. Lahat ng negosyo, ari-arian, at kahit ang pangalan namin, dapat akin yon. Pero anong ginawa niya? Niloko niya ang pamilya ko. Ginamit niya ang impluwensya ng kakilala niya. At ako ang tinanggal niya sa larawan. Pinalabas niyang wala akong kwenta. Kaya siya ang kinuha ng pamilya namin para magmana ng lahat. Habang siya nagpapakasasa sa pera at kapangyarihan. Ako, tinapon niya. Napapikit si Rina. Alam niyang magaling magsinungaling si Miko. Pero hindi niya naisip na pati pamilya nito, may madilim din itong ginawa. At anong gusto mong gawin? Maghiganti. Tutulungan ko kayo. Pare-parehas na naman tayo ng gusto. Diba? Gusto natin makita siyang bumagsak. At paano naman kami makakasiguro na hindi ka nagsisinungaling? Singit ni Tanya halatang duda pa rin. Gusto ko lang makuha ang nararapat para sa akin. At siguraduhin hindi siya makakapinakit ng kahit sino pa. Teka, hindi ka ba talaga si Miko? Paano ka naniwala dito, Rina? Dumating ang totoong Miko. Wala kami ibang choice kundi tumakas. Napamura si Tanya at mas diniina ng apak si gas. Then we better make this count. Tahimik lang si Rina habang nakasandal. Sa gilid ng inuupo ang kotse. Hawak niya pa rin ang baril, pero mas maluwag ang pagkakahawak niya ngayon dito. Nakatingin siya kay Nico, na hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi, kahit halatang pagod ito. Alam mo hindi natin siya kailangan patayin, di ba? Malumanay pero diretsong sabi ni Nico. Kumunot ang noon ni Rina. Paano mo nasabi? Matagal ko nang gustong gawin yan. Alam mong karapat-dapat siya sa ganung parusa. Karapat-dapat siya sa paghihirap. Pero ang patayin siya, sa tingin mo sapat yun? Nagkatinginan sila ni Tanya. Halata sa mukha nito ang alinlangan, pero hinayaan nito magsalita si Nico. Isang putok ng baril. Tapos na agad siya. Mabilis. Madali. Hindi man lang nagduso o nahirapan. Pero alam mo kung ano mas masakit? Ang buhayin siya sa impyerno. Natahimik si Rina. Paano? Uri natin lahat sa kanya. Hindi yan madali. Alam ko. Pero may paraan. At mas masarap yun. Kesa sa isang mabilis na kamatayan. Napaisip si Rina. Alam niyang hindi madali ang sinasabi ni Nico. Pero may punto ito. Kung papatayin niya lang si Miko, tapos na agad lahat. Pero kung sisirain nila ito ng dahan-dahan, kung kukunin nila ang lahat ng pinaghirapan nitong itayo, ipaparanas sa kanyang pagkawasak, mas masakit ngayon. Mas matagal, mas mabigat. Anong plano mo? Muling umiti si Nico. Simple lang. Miko thrives on power. Money, influence, control, lahat ng iyon. Kailangan niyang hawak. Kapag nawala sa kanya ang lahat ng iyon, sino pa siya? At paano natin gagawin yon? Dapat natin siyang gawing walang kwenta sa mga taong sinusuhulan niya. Ipakita natin ang baho niya sa mga nasa taas. Gusto mong gamitin ang sistema laban sa kanya? Hindi ba alam mong bulok ang sistemang yon?
Kaya nga ang gagamitin natin mismo ang baho niya laban sa kanya. May mga sekreto siyang kahit gano'n niya pa itago. Hindi pwedeng hindi makaapekto sa mga kasosyo niya. At may access ako sa ilan sa mga yon. Ibig mo sabihin, sisirain natin siya mula sa loob. Exactly. Fine, pero kapag dito mubra, itutuloy ko yung pagpatay sa kanya. Fair enough. Now, let's make a monster fall. Ani Nico sabay kindat. Nasa isang lumang safe house sila ngayon, isang apartment na mukhang abandonado sa labas pero may sapat na kagamitan sa loob. Pagod ang lahat pero hindi pwedeng huminto. Sa lamesa sa gitna ng silid, may mga papel, litrato, lumang laptop na galing kay Nico. Habang binubuksan niya ang isang folder, tinitignan siya ni Rina mula sa gilid ng mata nito. Hindi niya alam kung dapat ba siya magtiwala rito. Pero sa ngayon, ito ang may pinakakapakipakinabang na impormasyon. So here's what we know. Sabi ni Nico, tinapik ang folder. Miko built this empire using 3 things: bribery, blackmail, and blood money. Kung gusto natin pabagsakin siya, we need to take down those 3 things. Easier said than done. Walang ebidensya. Lahat ng ginagawa niya malinis ang papeles. Hindi mo siya basta-basta mahuhuli sa isang video lang. Ngumisi si Nico. But that's where you're wrong. Pinindot niya ang laptop at may binuksang folder. Lumitaw sa screen na ilang encrypted files. Miko thinks he's untouchable. He made one mistake. He trusted me. Nagtaas ng kilay si Rina. What do you mean? I used to handle some of his offshore accounts. May mga transactions siya na dapat hindi naitala. Pero I made sure I had my own copies, just in case. Ba't di mo ginamit noon? Honestly, wala akong pakialam dati. Hanggat may pera ako, I didn't care kung paano siya kumita. But then he screwed me over, took what's supposed to be mine, and made sure I had nothing left. Tahimik si Rina sa isang banda. Tuluyan niyang naintindihan si Nico. Hindi rin naman siya ang tipong bayani. Nandito siya dahil gusto niya makaganti. At ngayon mukhang pareho sila ng dahilan. So anong step? We hit him where it hurts. Pero hindi natin pwedeng gawing isang bagsak lang. We need to make it slow. Para sa bawat araw na dumaan, alam niyang may nawawala sa kanya. Pero hindi niya alam kung paano ito pigilan. Unahin natin ang pera niya. Kapag nabawasan ang resources niya, mas mahihirapan siya lumaban. Sagot ni Tanya. Exactly. May mga hidden accounts siya na pwedeng i-freeze o i-transfer sa ibang pangalan. And you can do that. Tanong ni Rina, may bahid ng pag-aalinlangan. Oh baby, I can do a lot of things. Huwag mo kong tawagin baby. Okay. Pero seryoso, I can do it. I need access to one of his main accounts. At mula roon, pwede ko matrace sa iba pa. So, kailangan natin makapasok sa isa sa mga opisina niya. Sabat ni Tanya. Doon siya kadalasang may access sa main accounts niya. Then, we need a way in. And I think, I know someone who can help. Sino? Isang dati accountant ni Miko. Natanggal siya sa trabaho after niya sumubok magsalita tungkol sa dirty transactions. Pero hindi siya makapaglabas ng konkretong ebidensya. Kaya natakot na lang siya tumahimik. If we can't convince him to help us, baka may way tayo para makapasok sa system ni Miko nang hindi tayo nadidetect. See? Now we're thinking like criminals. Hindi to laro, Nico. Matalim na sabi ni Rina. Alam ko. Pero kung lalaroin natin si Miko sa sarili niyang laro, dapat tayo maging mas mautak sa kanya. Pinag-aralan ni Rina si Nico. Malayo nga siya sa dating asawa niya. Oo, may kakulitan to, may pagkapilo pero hindi ito kasing ayos ng kaluluwa ng dating asawa niya. Si Miko isang halimaw. Walang ibang mahal kundi sarili. Si Nico may pagkatao pa rin. Napansin ni Nico ang paninitig niya at bahagyang umiti.
Nagagwapuhan ka sa akin, oh. Nairita ako sa'yo. Same thing. Okay, so we find this account and the accountant we need. Get the access to Miko's finances and start taking his money. Then we move to next step. Step 2, blackmail. Anong plano mo dun? Tanong ni Tanya. Miko has dirt on a lot of people. Pero ang tanong, sino ang may dumilaban sa kanya? Nagkatinginan si Rina at Tanya. If we can find someone na may hawak na sikreto ni Miko, pwede natin gamitin yan para sirain ang connections niya. Sa mundo nila, trust is everything. Once mawalan siya ng tiwala sa kahit sinong kasosyo niya, mawawasak siya. Mahigit 1 linggo na sila magkakasama at alam nilang palapit na ng palapit ang pagbagsak ni Miko. Pero sa kabila ng plano, may isang bagay pang nangyayari na hindi kasama sa plano ni Rina. Si Nico. Pilyo ito, oo. Mahilig mang-asar, tila pa walang seryosong buto sa katawan. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi niya kaya itago. Ang pagiging totoo nito. Kung si Miko isang taong hindi nagdalawang isip na gamitin siya nun, si Nico kabaliktaran. Gentleman ito, kahit pa madalas itong subukang i-provoke siya. Okay, game plan. Sabi ni Nico habang tinatapik ang screen ng laptop. Nakuha ko na ang access sa isang account ni Miko. Hindi pa ito yung main pero sapat na para makalika ng chain reaction. Once we transfer the money out, sisimulan natin siyang hanapin ang mga kasosyo niya. At paano natin yung gagawin? Nang hindi tayo natutuntun? Tanong ni Rina, nakahalukip-kip habang nakasandal sa pader. That's where Tanya comes in. Gagawa siya ng diversion para hindi mahalata na tayo ang may pakana. Simple lang. Sagot ni Tanya, naabala sa pag-aayos ng ilang peking identities online. Kapag nailipat na ang pera, inilipat ko ulit sa iba't ibang dummy accounts sa labas ng bansa. Sa oras na sundan nila, wala na sila makikita. Good. So kailan natin sisimulan? Bukas sa madaling araw. Mas madaling gumalaw kapag hindi alerto ang tauhan ni Miko. Habang pinaplano nila ang huling bahagi ng plano, napansin ni Rina ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Nico. May gusto ka bang sabihin sa akin? Wala naman. Natutuwa lang ako, seryoso ka. You're hot when you're in control. Kung yan ang banat mo para ligawan ako. Ang sama. Huwag mo nang ituloy. Uy, di kita nililigawan ah. Pero kung gusto mo ligawan kita, kaya ko naman. Alam mo, hindi na ako natutuwa sa mga hirit mo. Pero ngumingiti ka. Sagot ni Nico nang nakangisi. At oo, kahit ayaw niyang aminin minsan, napapangiti nga siya sa mga kalokohan nito. Tahimik ang paligid. Nakaupo si Rina sa tabi ni Nico. Nasa safe house sila. At nasa harapan nila ang laptop ni Nico habang minamanipulan nito ang sistema ng bank accounts ng kambal. We're in. Transferring now. Mabilis na nag-type si Tanya sa kabilang laptop. Got it. Pino-forward ko na yung funds sa iba't ibang dummy accounts. Tumango si Rina. Ilipat mo ang huli sa isang account na nakakonekta kay Miko mismo. Kung sakaling mahuli tayo, dapat siyang lumabas na may sala. Damn! I love the way you think, babe. Natatawang saad ni Nico. Shut up. Trabaho muna. Kung gusto mo ako ligawan mo ako kapag tapos na to. Baby, may chance? Tumingin sa kanya si Nico na may pilyong ngiti. Inirapan lang ni Rina ang lalaki. Hindi siya sumagot. Pero, sa ilalim ng kanyang pagkatao, alam niyang napapangiti na siya. 3 araw matapos nilang simulan ang pag-atake kay Miko, nagpadala na ng tauhan ng lalaki para hanapin sila. We need to move. Nagpapadala na siya ng tao sa dating hideouts natin. Alam niyang tayo to. Sagot ni Rina. That means we're getting close. Saad ni Nico. Dahan-dahan nilang sinira ang pundasyon ni Miko. Simula sa bank accounts nito, negosyo hanggang sa kanyang tauhan. Hindi nagtagal nagsimula ng kumalat ang balitang nalulugi na si Miko.
At ang dating kasosyo, unti-unti na lumalayo sa kanya. Habang tuloy-tuloy ang operasyon nila, hindi maiwasan ni Rina na mapansin ang pagbabago ng relasyon nila ni Miko. Noong una, iniisip niya lang nakakampi ito sa pagbagsak ni Miko. Pero habang tumatagal, tila may kung anong bumubuo sa pagitan nila. Good news! Sabi ni Tanya. Isang gabi habang nasa isang lumang bodega sila, na ginagamit bilang hideout. Na-block na ang access ni Miko sa huling account niya sa offshore bank. Hindi na siya makakahawak ng malaking pera. That means, desperado na siya ngayon. At kapag desperado ang isang tao, nagiging pabaya sila. Tumango si Rina at nag-isip. Ibig sabihin, mas madali na siyang pabagsakin. Pero hindi tayo dapat maging kampante. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasan ni Rina na maramdaman ang init ng katawan ni Nico na nakasandal sa kanya. Sanay na siyang malapit to, pero mas lalo niya napapansin ang maliliit na bagay tungkol dito. Kung paano to kumiti, kung paano to tumingin sa kanya kapag akala niya hindi siya nakatingin. Uy, Rina! Tawag ni Nico, nilapit ang mukha sa kanya. At parang ang lalim na iniisip mo. Wala, iniisip ko lang kung anong susunod na gagawin natin. Seryoso ka naman masyado. Minsan dapat marunong ka rin magpahinga. Alam mo ba yun? Magpapahinga ako kapag tapos na to. Sige, pero kapag tapos na to, promise me one thing. At ano yun? Umayag ka makapag-date sa akin. Sagot ni Nico, walang kagatol-katol. Anong? You heard me. Alam ko hindi mo pa ako pinagkakatiwalaan ng buo. At alam ko hindi ka rin ready. Pero kapag tapos na to, gusto kong bigyan mo ako na isa pang pagkakataon. Malayo ako sa pagiging ganito, Lina. I want to show you who I am. Napatingin si Rina sa lalaki. Alam niyang pilyo si Nico pero sa pagkakataong to, seryoso ang mga mata ng lalaki. At hindi siya nakasagot doon. Dahil sa pagkawala ng pondo ni Miko at paglayo ng kanyang mga kasosyo, hindi nagtagal, natuntun niya ang grupo ni Narina. Isang gabi habang nasa isa silang safe house, biglang sumabog ang isang sasakyan sa labas. Nahanap niya na tayo! Sigaw ni Tanya, habang mabilis na kinukuha ang baril. We need to move! Utos ni Nico, hinawakan ang kamay ni Rina at hinila ito palabas ng gusali. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. At hindi na nila inaksaya ang oras sa pakikipaglaban. Mas marami ang tauhan ni Miko, kaya ang tanging paraan na makatakas sila. Yun ay ang tumakbo. Sa gitna ng kaguluhan, mahigpit na hinahawakan ni Nico ang kamay ni Rina habang tumatakbo sila sa madilim na iskinita. Nang makahanap sila ng ligtas na lugar, pareho silang hingal na hingal. Ayos ka lang? Tanong ni Nico. Tumango si Rina. Pero sa mukha nito kita ang pag-aalala. Hindi natin pwedeng hayaan makabawi si Miko. Kailangan natin siyang tapusin sa lalong madaling panahon. Alam nilang hindi nila pwedeng patagalin pa ang bagay na yon. Gamit ang natitira nilang resources, pinuntahan nila ang huling kuta ni Miko. Isang lumang warehouse kung saan nagtatago ito matapos mawala lahat ng pera niya. Gabi nang dumating sila sa lugar, tahimik nilang nilapitan ng gusali habang tinitignan ang paligid. 3 bantay sa harapan. Saad ni Tanya. Madali nating maneutralize. Ako na bahala sa kanila. Ani Rina at binunot ang baril. Bago pa siya makagalaw, hinawakan ni Nico ang braso niya. Mag-ingat ka. May utang ka pang date sa akin. Saglit na natigilan si Rina. Sa gitna ng lahat ng to, may taong nag-aalala para sa kanya. Ikaw din. Mag-ingat ka. Sa loob ng ilang minuto, mabilis nilang tinanggal ang mga bantay at nakapasok sila sa warehouse. Sa dulo ng madilim na pasilyo, nakita nila si Miko. Nang makapasok sila sa warehouse at maharap si Miko, kitang-kita ni Rina ang pagkapraning sa mukha nito. Halos hindi na siya makilala. Hindi na ito ang lalaking minsang pinakasalan niya. Ito na ngayon ang lalaki ng loko, nagpakasasa sa yaman, at hindi nagdalawang isip na ipagpalit siya para sa sariling kapakanan. Pero hindi pa rin nagbago ang pagiging manipulative nito.
Alam nito kung paano siya paasahin, kung paano paglaruan ang emosyon niya. Rina. Bulong ni Miko, niluwagan ang kanyang hawak sa baril. Alam kong galit ka sa akin, pero kaya pa nating ayusin to. Alam kong ako lang lalaking tunay mong minahal. Nanatiling matigas ang ekspresyon ni Rina, pero may bahagyang pagdadalawang isip sa kanyang mga mata. Nakita to ni Miko kaya mas lalo tong lumapit. Rina, naalala mo ba kung paano tayo noon? Kung paano kita pinasaya? Mahal pa rin kita. Alam ko mahal mo pa rin ako. Napapikit si Rina. Alam niyang kasinungalingan ng lahat ng to. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya maitatangging ni minsan. May bahagi ng puso siyang naniwala na may totoo sa kanilang dalawa. Pwede nating kalimutan lahat ng to. Umalis tayo, magsimula tayo ulit. Bulong ni Miko. Mabigat ang dibdib ni Rina. Ilang segundo siyang nanatiling tahimik. Hinayaan ang sariling balikan ng lahat. Pero kasabay ng matatamis na alaala, bumalik din ang sakit. Panluloko, pagtalikod, pagsira sa kanya. Dahan-dahan siyang tumingin kay Miko. At sa malumanay ngunit matigas na boses, binasag niya si Miko. I loved you. I loved you, Miko. Pero pinagsisisihan ko ang lahat ng yun. Napakunot ang noon ng lalaki. Ano? Huminga ng malalim si Rina. Sa kabubuntong hininga. Sana, mas nauna ko nakilala si Nico kaysa sayo. Para bang isang matalim na kutsilyo ang dumiretso sa puso ni Miko. Nanlaki ang mata nito. At saglit na natigilan bago humalakhak. Isang halakhak na puno ng galit at pagkabaliw. Si Nico! Sa hambal ko, pinagpalit mo ko sa kanya? Hindi sumagot si Rina. Pero sapat na ang katahimikang yan para umapoy sa galit si Miko. Kapal na mukha mo! Pinakain kita ng masasarap na pagkain. Binila na mamahaling damit, tinuring kang Reyna noon tapos tatalikuran mo ako para sa walang kwentang yon. Hindi mo ako tinuring na Reyna, Miko. Niloko mo nga ako, di ba? Isa lang akong gamit para sa'yo. Pero kay Nico, isa akong tao. Doon na tuluyang nagdilim ang paningin ni Miko. Nanginginig to sa galit. At nababalo na talaga. Pero bago pa ito makagalaw, mabilis na sinipa ni Rina ang baril sa kamay nito. Dahilan para mahulog ito sa sahig. Kasabay ng pagsabog ng galit ni Miko, lumakas ang determinasyon ni Rina na tapusin na ang lahat ng ito. Pasalamat ka nga dapat kay Nico eh. What are you talking about? Wala akong dapat ipagpasalamat sa kanya. Pinag-aralan ko ang assassination ng ilang taon. Ginawa kong misyon ng pagiging perpekto sa pagpatay para lang matapos ang buhay mo sa isang iglap. Patay ka na sana, Miko. Pero hindi yun nangyari. Dahil sa kanya. Dahil kay Nico. Pinigilan niya ako. Pero ngayon, isang pulgada lang ang layo ng daliri ko sa gatilyo. At isang saglit lang ang pagitan ng buhay mo at kamatayan. Pero hindi ko ipuputok para kay Nico. Siya ang dahilan kung bakit nakatayo ka pa ngayon. Kung bakit humihinga ka pa. Bakit hindi naglaho ang pangalan mo sa mundong to? Dapat magpasalamat ka sa kanya. Pero anong ginawa mo? Wala kang utang na loob sa kanya. Wala talaga. Dahil kahit kailan, wala namang pakinabang ang taong yan. I won't kill you. But I'll make sure you'll rot in hell. Sa harapan ni Rina, biglang huminto ang isang convoy ng sasakyan. Ilang segundo lang bumukas ang pinto at pumasok ang pulis, nakataas ang baril, at itinutok kay Miko. Miko Cruz, naaresto ka namin. Sigaw ng isang opisyal. Napaatras si Miko. Bakas sa mukha ang gulat at galit. Ano to? Wala kayong ebidensya laban sa akin. Ngunit isang mahinang tawa ang umalingaw-ngaw mula sa gilid. Nang lingunin niya, nakita niya si Miko. Nakatayo, may hawak na cellphone. Mukhang kanina pa hinihintay ang eksenang to. Talaga bang wala? Tanong ni Nico habang pinapakita ang screen ng cellphone niya sa kapatid. Napatingin si Rina. Kasi pinapakita nito.
Isang serye ng video recordings, mga transaksyon ni Miko, dokumentong nagpapatunay ng illegal niyang negosyo, at iba pang ebidensyang hindi nito matatakasan. Paano mo nakuha yan? Nanlalaki ang mga mata na tanong ni Miko. Tingin mo ba hindi ako naganda? Matagal na kitang pinapanood. Ikaw ang nagpakita sa akin kung paano maglaro ng ganito. Pero ngayon, ako ang tatapos sa'yo. Tahimik lang si Rina habang pinagmamasa ng eksena. Wala siyang naramdamang awa. Matagal niyang hinintay ang araw na to. Nagsimula nang lumapit ang mga pulis at bago pa makapag-isip ng kahit anong palusot si Miko, pinosasa na siya. Mga traidor kayo! Nagwawala nitong sigaw habang nagpupumiglas. Pero tumingin lang si Rina sa kanya. Walang kahit anong emosyon sa mukha. Hindi to pagtataksil, Miko. This is your karma. Nanlilisik ang mata ng lalaki. Halatang hindi matanggap ang nangyayari. Ngunit wala na siya magagawa. Binasahan siya ng karapatan ng isang pulis bago siya sapilitang inilabas. Naramdaman ni Rina ang init ang presensya ni Nico sa tabi niya. Nang lingunin niya ito, nakatitig lang ang lalaki sa kanya at tila may gustong sabihin. Ano iniisip mo? Tanong niya. Date tayo. Napailing na lang siya pero hindi niya mapigilang umiti. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, may isang bagay siyang natutunan. Hindi lahat ng laban kailangan tapusin ng dugo. Minsan, kahit sa gitna ng gulo, may puwang pa rin para sa bagong simula. Malamig ang simoy ng hangin nang lumabas si Rina at Nico mula sa isang upscale na restaurant. Tulad na napag-usapan nila, sa wakas natuloy na rin ang date na matagal nang gusto ni Nico. So masarap ba? Tanong ng lalaki habang inaayos ang manggas ng kanyang coat. Pardon na. Hindi ko in-expect na may taste ka pala sa ganitong lugar. Wow. Pwede na lang. Grabe naman. Akala mo ba wala akong taste? Nagtatampong biro ni Nico habang pinipigilan ng tawa. Ang ibig kong sabihin, akala ko mas gusto mo yung street food sa tabi-tabi. Hoy, huwag mo malitin ang street food masarap kaya yun. Pero syempre, special ang gabing to kaya deserve natin ng something fancy. Napansin ni Rina ang bahagyang pamumula ng pisngi ni Nico. Hindi niya alam kung dahil sa lamig o sa sinabi nito. Pero kung tutuusin, hindi na rin niya masyadong iniisip. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, mula sa misyon, ng paghihiganti hanggang sa hindi inaasahang pagkakalapit nila, parang ito ang unang beses na wala silang iniisip na problema. Habang naglalakad sila sa tabi ng isang fountain, huminto si Nico. Teka, may kulang pa tayo. Ano na naman yan? Ngumiti si Nico bago bumunot na isang coin mula sa bulsa niya. Diba sabi nila kapag naghagis ka ng coin sa fountain, matutupad ang wish mo? Seryoso ka? Naniniwala ka sa mga ganyan? Hindi ako naniniwala, pero gusto kong makita kung gagana to para sa atin. Napatingin si Rina sa kanya. May kung anong lambing sa tono ni Nico at di niya maiwasang mapangiti. Fine. Sabay tayo. Aniya habang kinuha ang isang coin sa kanyang sariling bulsa. Sabay nilang hinagis ang coin sa fountain. Isang saglit tumahimik silang dalawa habang pinapanood ang pagtilamsik ng tubig. Anong wish mo? Tanong ni Nico. Kung sasabihin ko sa'yo baka hindi na matupad. Naks naman. May pa-mysterious effect ka pa. Ikaw, anong wish mo? Sana ikaw na lang ang para sa akin. Sabi ni Nico at binulong niya sa kanyang tenga. Napatigil si Rina at dahan-dahang lumingon. Horny mo? Totoo yun. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi na ito tulad noon. Hindi na ito laro. Hindi na ito panlilin lang. Sa pagkakataong ito, alam na ni Rina na seryoso si Nico. Habang naglalakad sila paalis ng fountain, inakbayan siya nito. Hindi niya ito inalis. Alam mo, Rina,
Hindi ko gagawin sa'yo yung ginawa ni Miko. Napahinto si Rina. Lumingon siya dito. Ano ibig mo sabihin? Ibig ko sabihin, hindi kita lolokohin. Hindi kita ipagpapalit. At di ko kailanman ko gusto yung mawala ka. Mamahalin kita, Rina. Kung papayag ka. Matagal bago nakasagot si Rina. Pero sa pagkakataong to, hindi siya umatras. Hindi siya natakot. Ngumiti siya sa kabumulong. Tignan natin kung di ka mababaliw sa akin. Walang problema. Ipamental mo na lang ako. Ang kulit mo ah. Tigil-tigilan mo nga ako. Ngunit lalo lang kumindat si Nico. E di subukan mo kong pigilan, babe. Babe, wag mo akong tinatawag-tawag ng ganyan. Pero bagay, di ba? Babe, honey, love, mahal. Mabilis na tinakpan ni Rina ang bibig niya. Pero lalo lang itong natawa. Hinawakan ni Nico ang kamay niya at kunwaring may lungkot sa mga mata. Gusto mo holding hands agad? Sige, gusto ko rin yan. Nico! Pinilit niyang bawiin ang kamay pero hindi siya binitawan nito. Sa halip, ikinuyom nito ang palad niya at pinaglaruan ang daliri niya. Lambot ng kamay mo, babe. Sarap hawakan araw-araw. Iwan mo ako ah. Pero hindi siya nito pinansin. Sa halip, biglang hinila siya ni Nico palapit. Oops! Sorry, napasandal ka pa sa dibdib ko. Nadulas ako eh. Pero alam mo bagay talaga tayo, no? Ikaw lang may sabi niyan. Napatingala si Rina at nalilisik ang mga mata niya. Ngumiti si Nico, saka mas lalong din inamukha sa kanya. Ayaw mo pa ring aminin? Huwag mong subukan, Nico, ipapakulam kita. Dangerous talaga ang babe ko. Gusto mo suntukin kita? Okay lang. Yayakapin naman kita. Mabilis siyang sinuntok ni Rina sa braso. Napaatras si Nico habang hawak ang tinamaan. Aray! Ganyan ka ba talaga kapag mahal mo isang tao, ha? Puro sakit? Napapikit si Rina. Pilit pinigilan ang sarili na hindi batukan ng lalaki. Sira ulo. Hindi pa tapos si Nico. Habang naglalakad sila, bigla itong tumigil sa harap ng isang flower shop. Teka lang. Nagtataka si Rina nang biglang may kinuha si Nico sa loob at bumalik na may hawak ng isang plastic ng rosas. Para sa'yo. Plastic? Seryoso ka? Oo naman, para pag nagalit ka sa akin, pwede mo ihagis yan na walang pagsisisi. Hayop ka talaga, Nico. Pogi naman. Ngumiti ito at kinindatan pa siya. Tahimik na naglalakad si Rina at Nico sa kahabaan ng baywalk. Hindi na ito tulad ng dati. Wala nang pangiinis o kalokohan mula kay Nico. Wala na ring pagalit at sigaw mula kay Rina. Sa halip, may isang bagay na hindi pa rin nila nasasabi sa isa't isa. Nico. Huminto si Rina sa paglalakad, tumingin mula sa malayo. Salamat. Para saan? Dahil hindi mo hinayaan na madungisan yung kamay ko. Nakita niya kung paano saglit na nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Na parang hindi na ito inaasahan ang sinabi niya. Maya-maya pang umiti ito. Pero wala na ang kapilihan sa muka. Totoong ngiti yun. Ngiti ng isang taong nag-alala, nagprotekta at hindi humusga. Di ko hayaang masira ka, Rina. Dumaan ka na sa impyerno dahil kay Miko. Kung hinayaan kitang gawin yon, wala nang pagkakaiba naging landas mo sa kanya. Akala ko dati, ang tanging paraan para matapos ang lahat pagpatay sa kanya. Pero tama ka, kung ginawa ko yon baka ako naman ang tuluyang mawala sa sarili ko. Hinawakan ni Nico ang balikat niya at marahang pinisil. Minsan, ang pinakamagandang paghihiganti, hindi pagpatay, kundi ang pagkuha ng lahat sa kanya. Habang ikaw naman, mas nagiging masaya. Sa tingin mo ba magiging masaya ako pagkatapos ng lahat? Sa tabi ko? Oo. Natawa si Rina kahit may kirot pa rin sa dibdib niya. Kapal mo talaga, no? O bakit? Totoo naman ah. Hindi ako gagaya kay Miko. Di kita paaasahin, di kita lulukuhin. Kung gusto mo magpahinga, nandito lang ako. Kung gusto mong lumaban ulit, di kita iiwan. Alam kong kaya mo mag-isa.
Pero kung papayagan mo ako, gusto ko makasama ka. Natahimik si Rina. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang tumango. Salamat, Nico. Lumipas sa ilang buwan, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, nahanap ni Rina ang katahimikan na matagal niyang hinahanap. Si Miko tuluyan ang bumagsak, nakakulong at wala nang kapangyarihang manggamit ng iba. Si Nico naman sa kabila ng kapilihan, pinatunayan na hindi lang siya basta pilyo kundi isang taong seryoso sa kanyang nararamdaman. Hindi naging madali para kay Rina ang muling buksan ang puso niya. Maraming gabi siyang nagdadalawang isip kung kaya ba niyang pagkatiwalaan ulit ang isang lalaki. Lalo na't may pagkakahawig pa ito sa taong minsan niyang minahal at kinamuhian. Pero iba si Nico. Hindi siya minadali nito. Hindi siya nito pinilit. Sa halip, sinabayan siya ng lalaki. Sa tamang bilis, tamang tiyempo, hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya makatanggi pa. Nakatambay sila sa isang parke. Mahangin pero hindi malamig. Sapat lang para maging komportable si Rina. Tahimik silang dalawa pero hindi ito alanganin. Isa itong klase ng katahimikan na puno ng kasiguraduhan. Na kahit walang nagsasalita, alam nilang pareho silang nasa tamang lugar. Tinititigan mo na naman ako. Biglang sabi ni Rina, hindi lumilingon kay Nico pero ramdaman titig nito sa kanya. Di Nico, kita ko sa gilid na mata ko eh. Umismid ang lalaki sa kaumirap ng pabiro. Bakit ba? Bawal? Ba't mo nga ba ako tititigan? Sa halip na sumagot agad, lumapit sa kanya si Nico. Bahagya itong yumuko para magpantay ang mukha nila. Gusto mo ng honest o pilosopong sagot? Alam ko naman kahit anong piliin ko may kalokohan ka pa rin eh. Okay, honest na lang. Tinititigan kita kasi gusto kong kabisaduhin yung mukha mo. Bakit naman? Para kapag namimiss kita, kahit ipikit ko yung mata ko, makikita pa rin kita. Nakangiting sagot ni Nico sa kanya. Natigilan si Rina. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Hindi niya alam na may ganitong side pala si Nico pero iba ang epekto ngayon. Cheesy mo? Alam mo naman mahilig ako sa keso. Loko ka talaga. Napapailing si Rina at biglang tinapik ang noon ng lalaki. Pero hindi niya mapigilan ng maliit na ngiting sumilay sa labi niya. At doon niya mas lalong na-realize si Nico nga ang tamang tao sa kanya. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, sa isang pribadong resort na nirentahan ni Nico, nakaupo sila sa tabi ng pool. Tahimik nilang pinagmamasdan ang tubig na sinasalamin ng liwanag ng buwan. Si Nico ang unang nagsalita. So, ilang buwan na kitang nililigawan, di mo pa rin ako sinasagot. Ano to, forever ligaw? Kapal mo rin, no? Pero siguro nga oras na. Ano? Humarap si Rina sa kanya. Seryoso pero may bahagyang ngiti sa labi. Ikaw na nga siguro. Alam mo bang matagal na akong hindi masaya? Ilang taon ako naglakad sa dilim. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung may sisay pa ba ang buhay ko pagkatapos ng lahat ng to. Pero dumating ka. Ngumisi si Nico. Kita niya sa mata nito ang kakaibang kislap. So ako na nga talaga, ako na ang the one. Oo na, Nico, ikaw na nga. Finally! Tagal din ako naghintay Akala ko forever na ako nasa ligaw stage eh. Loko ka talaga. Pero seryoso, salamat Rina. Salamat sa pagtitiwala. Hindi kita bibiguin. Alam ko. Hinawakan ni Nico ang kamay niya. Pinaglaruan ng bahagya ang daliri. Rina, pangako ko sa'yo. Hindi lang kita mamahalin sa magagandang araw natin. Mamahalin kita kahit may mga araw na mahirap. Mamahalin kita kahit magulo ang mundo mo. Kahit may oras na gusto mong tumakbo. Kung sakali mang dumating ang araw, hindi mo na kaya mahalin ang sarili mo. Tandaan mo nandito ako para ipaalala sa'yo kung gaano ka kahalaga. Hindi napigilan ni Rina ang sarili. Yumakap siya kay Nico. Mahigpit. Ramdam ang init at seguridad na matagal niya nang hindi naramdaman.
I love you, Nico. Salamat. Salamat sa lahat. I love you. Alam ko. Umalakak na mahina si Nico nang kurutin siya ni Rina sa tagiliran. Kidding aside, I love you so much, Rina. Nagkatinginan sila, seryoso, tapat, at sa pagitan nila walang kasinungalingan, walang panloloko. Sa dulo, natutunan ni Rina na hindi paghiganti ang tunay na hustisya o hindi ang pagpatay. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkatuto, pagbitaw sa galit, at ang pagpili sa bagong simula. Sa piling ni Nico, natagpuan niya ang pag-ibig. At hindi lang yun, nabigyan siya ng panibagong pagkakataon na mabuhay ng may tunay na kalayaan. Dahil sa huli, ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagbagsak ng kalaban. Ang tunay na kalayaan ay ang katotohanang hindi ka na may ipit sa anyo na nakaraan mo kahit kailan. The end.